Mga sisi, ano na? Anong araw na? Yes, mga sisi ko, ito na nga yung araw para magpa-check up si Red. Sa mga hindi po nakapanood nung last upload ko, yes po, na hospital po si Red. So tara at samahan nyo kami ngayong araw. So ayun na nga mga sisi ko, ang aga naming umalis pero grabe, parang tanghali na agad sa init. Kailangan kasi maaga kasi 8 a.m. ang bukas ng clinic. Commute lang muna kami today, walang service ang mga anak ng inay. Habang naglalakad at naghahanap kami ng masasakyan, iniisip ko na agad kung magiging smooth ba ang araw namin. Alam niyo naman kapag check-up, hindi lang basta punta sa clinic, kailangan mo ring maghanda ng oras, pasensya, at syempre lakas ng katawan. At ito na nga, ang mas nakakatawa pa, yung nasakyan naming tricycle, hindi pala alam ko saan clinic yung pupuntahan namin. Mabuti na lang at madali namang hanapin at nakarating din kami ng maayos. At saktong-sakto pagdating namin, bukas na rin ang clinic. Ay aray na nga ang matindi, habang nagbablog ako sa labas, ay aroy, naiilang pa rin talaga ang sisi nyo. Hindi pa ako sanay magsalita sa camera habang maraming tao. Habang tumatawid kami, parang naisip ko na baka mapagalitan ako ng mga tricycle driver. At isa pa sa kalaban ko ngayong araw, ang storage ng cellphone ko. Lakad, diretso. Kaya imbis na tuloy-tuloy ang pagre-record, delete dito, delete doon, struggle is real mga sisi ko. Ayan na nga at pagkatapos namin magpalista, saka naman namin nalaman na 2 p.m. pa pala ang dating ni Doc. Pero okay na rin mga sisi ko kasi at least maaga kaming nakapagpa-reserve ng slot. Habang naghihintay, in-advise sa amin na magpa-ECG na muna para ready na yung result pagbalik namin kay Doc mamaya. And again, walay na naman ang video dahil sa storage. Pero kahit papano, nakunan ko pa rin yung lobby ng hospital. Mabilis lang din namang lumabas ang ECG result ni Red. At dahil matagal pa ang 2 p.m., namasyal muna kami. Tingin-tingin ng mga kung ano-ano, pero ang ending, walang nabili. Habang gusto kong mag-video, ang gusto naman ng cellphone ko ay mag-delete muna ako ng files. Minsan talaga mga sisi ko, gusto mong kunan lahat ng memories, pero yung gadget mo naman ang sumusuko. Nanghihinayang naman ako sa mga old videos na burahin. Napuno na rin kasi mga sisi yung USB storage ko. Ayan na nga mga sisi ko, napadaan kami sa Octagon kasi may gusto sana kaming tingnan. Kaso, 12 noon pa pala sila magbubukas. Mukhang gusto talaga ng tadhana na magtipid muna kami. Kaya umuwi na lang muna kami sa bahay para magpahinga. At ayan, maputi na ang buhok ng sisi nyo. Hindi na talaga maiitago. At ganyan nga ang itsura namin pag uwi ng bahay. Kanya-kanyang pwesto, papalipas ng oras. At bago nga mag 2 p.m. mga sisi ko, nandun na ulit kami sa clinic. At eto na nga, nakakapagod din pala yung naghihintay ka. Iniisip na lang namin na importante naman na matapos na maayos itong check-up. Hanggang sa tinawag na rin yung pangalan ni Red. At salamat sa Panginoon, okay naman na naging check-up niya. Patuloy lang ang pag-iingat, pag-aalaga sa sarili at syempre dasal. At mabuti na rin na hindi naman ganun karami yung iniresetang gamot. Ayan na nga mga sisi ko, pagkatapos ng check-up, dumaan kami ng convenience store. Titingin-tingin na makakain at hulaan nyo. Oo, tama kayo. Wala na naman kaming nabili. Grabe, ang lakas talaga naming magtipid. Pero minsan masaya rin naman talaga yung simpleng tingin-tingin lang. Hindi naman kailangan laging may iuuwi para maging masaya ang araw. Eto na mga sisi ko, may nakita kaming cafe sa tabi, kaya naisipan namin na doon na lang magpahinga. Ano gagawin? Paano ko? Oh. Ay, sino suot mo? Ay, sige. Huwag na. Wala. Hibak na lang ako. Yan na lang. Kakayan. Lagay mo yan dyan sa tabi mo. Taga-bukid. Pagpasok pa nga lang, aray ko, kailangan palang tanggalin ang sapatos. Hindi ako prepared. Ay, para namang pambukid ang paa ng sisi nyo. Ito na nga pagpasok namin sa loob ng cafe, parang bahay lang ang dating. May mga nakaupo sa sahig, pero buti na lang may high chair para din sa mga katulad kong hindi sanay umupo sa lapag. Ang sarap nga ng pakiramdam mga sisi ko ng ganitong lugar, yung pagkatapos ng mahabang araw, makakahanap ka ng tahimik na spot kung saan pwede kang huminga at magpahinga kahit saglit lang. Sa buong maghapon, nakakapagod ang pabalik-balik at paghihintay, pero sulit.
Masaya kasi nakapag-banding kami mag-mami, quality time talaga. At pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin mag-ina, lalo naming naramdaman na hindi kami pinapabayaan ni Lord. Patuloy niya kaming ginagabayan at pinagpapala sa pamamagitan ng mga taong walang sawang sumusuporta at laging nandyan para sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, ayan mga sisi, hanggang dito na lang muna. Mag-ingat po tayong lahat, stay safe, stay healthy, at huwag kalimutang alagaan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. And don't forget to like, share, and follow para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Marami pong salamat. See you on my next vlog!